Hello guys, magandang araw guys. Bale, mag-unbox na naman tayo ng panibagong item na nabili ko sa Lazada. Isa siyang furniture or TV rack. Bali, meron siyang bracket na pagkakapitan. Dun siya ihang yung mga TV ilalagay natin. So ayun yung price niya guys, 1,571. Hindi pa kasama yung shipping dyan. So ayan guys, ilalabas na natin yung mga spare niya. So, yan yung stand post niya, made from aluminum. Bali, aluminum siya, manipis nga lang, pero matibay na rin. Sa presyo niya, hindi na siya talo. Pero, okay siya. Ganda nung quality. Pagkagawa, pulido. Yan sa middle niya. Bali, 3 layer siya. Bottom, middle, tsaka top. At ayang isang box na yan. Yan yung bracket, nakakapitan ng mismong TV. So, bali, wala siyang manual. Ayan, yung dalawang yan. Kahit magbaligtad dyan, babatas, okay lang. So, yung dalawang maliit na yun, scrap lang yun. Sinali pa ni seller. At yung square na yan, yan yung sa middle. Ayan yung mga, at ayan yung sa ano niya. Sa TV rack, TV ano niya, bracket niya. So, yan, inarrange ko muna lahat na magkakasukat, pinagtatabi ko para ay madali siyang i-assemble. Kasi nga, wala naman siyang manual guide na kung paano siya i-assemble. So, tiyaga lang. Kung titignan, nakala mo madali. Pero, mas mapapadali siya kung pagtatapat-tapatan mo yung magkakasukat. So, total of 8 stud bolt na full thread. So, yung 4 gawing likuran, yun yung 8mm. So, yung 4 na 6mm bali, nasa corner. Bali, 8 yan. Stud bolt na full thread. So ayan, yung nasa baba niya, 6 na pirasong aluminum na magiging base niya. Pinaka poste niya sa ilalim. So may 6 din siyang sapatos na may kasamang rubber. Parang plastic, made from plastic. Na kulay itim. So inuna ko na yon. So ngayon, itatayo na natin siya. Yan. Idadagdag na natin yung 4. Yung 4 na yan, magkakasukat na yan. 4 na aluminum na yan na hawak ko ngayon. So, gawing middle yan. Yan yung pagpapatungan ng middle. So, ayan, dahan-dahan lang kasi may thread yung yung stud bolt. At ayan, tapos ang isusunod nating ipatong yung sa middle. Sa gitna. Sa una guys, di naman siya pwedeng higpitan kagad kasi kailangan mabuo mo muna siya talaga. May pagpatong-patong mo. Yan, medyo kailangan talaga dalawa kayo mag-assemble kung gusto mong mapadali. Nahirapan ako kasi wala akong tagahawak. Ayan. Bali, 4 yung butas niya, 2 magkalayo at saka yung 2 magkalapit. Yung 2 magkalapit na yan, so yan yung gawing likuran. Nasa likuran. Kahit baliktarin mo yung board na yan, okay lang. I-flip pala. Ayan. Yan. Sa likuran na yun, yun yung bakal na 8mm. Dalawang sukat kasing bakal, 6mm at saka 8mm. Yan, nasa harapan, 6mm. Lahat ng 4 na nasa corner, yan yung 6mm. Yan, dahan-dahan lang kasi medyo sumasabit yung thread ng bolt pag binababa mo yung pinapatong mo yung kahoy. Sumasabit sa butas. Baka matuklap yung formica ay yung niya, yung binil niya. So ayan guys, may mga washer siya. Bali yung total ng washer 12 piraso. Yung 6 sa baba nailagay ko na. So yung 4 na yan, diyan yan sa middle. Bali pang 10 na yan pag naikabit ko yung sa middle. Tapos yung pinaka top, meron siyang 2. O ayan. So 10 washer na yung nakasalang diyan. Nakapatong. And then ipapatong na natin yung 4 muna na magkakasukat ulit. Yan. Yan. Bali nakapatong din siya sa washer. At ayan guys, yung pinaka top.
So yung curve niya, yan yung pinaka ano niya, nasa harap niya. Bali guys, mahirap nga pala siyang i-lock or ilagay yung screw niya kapag nakatayo, kasi yung stud bolt niya nakababa pa siya, nakababa ngayon, nalalaglag. Kailangan siyang higa para matukuran nyo sa ilalim at mapihit yung yung screw. Yan, dahan-dahan lang, di baling maluwag, mamaya hihigpitan naman yan. Yan, natanggal pa yung isa. At ito nga guys, mayroon tayong screw na sa loob yung thread nya. Yan, sa 4 na corner ilalagay yan. Magiging lock nya. Yan, bali higpitan natin siya. Yan, pangalawa. Bali 4 lang yan guys. At ayano rin na rin natin siguro. Higpitan na natin. Pull tight na rin natin para tumatag na siya. Yan, pangatlong screw. Ayan. Bali yan, dalawang piraso na yan, magkasukat yan. Yun yung parang coupling siya, na may thread din sa loob, na dyan kakapit yung magdudugtong yung dalawang bali 4 na stud bolt na 8mm gawing likuran. Ayun, naka-usli siya kung makita nyo yung dalawang likuran na parang coupling. So ayan, lalagay muna natin yung dalawang natitirang washer. And guys, bali tithread na natin sa coupling. Bali yung ibang detalye nga pala ilalagay ko na lang sa sa description at kung saan ko siya binili, yung mismong store nya. At yung huling dalawang tubo na yan na aluminum din na may butas, may tig-2 butas, bali 4. Diyan ikakapit naman yung yung bracket na paglalagyan ng TV. Tapos may dalawa tayong parang takip, ayan, na may rin siya, may thread din siya na maglalak din sa dalawang stand post na yan. Bali iroroscast lang siya, pipihitin ng kamay. Ayan. So ayan guys, bali buo na siya except do sa frame, do sa bracket. Yan, matatag na rin yan, mga naigpitan na. Ang kasunod na ilalagay natin yung bracket nya. Bali yung bracket guys, madali na siyang i-assemble. Pag tinignan mo siya, makikita mo naman sa mismong box niya kung paano. Matititigan mo siya. Yan, pinakamadaling parts na pag-assemble yan. Ayan guys, oh. So, lagay na natin guys. Yan, mga screw nya. At kumpleto naman. So ayan guys, nilagay ko na siya. Kung mapapasin nyo, merong tox dyan, 4 na tox. Sobrang screw siguro. Kung di mo siya dito gagamitin, kung gusto mong ilagay sa wall, yun yung yan, papasok yung tox na yun na may kasamang concrete screw. Ayan guys, sobra. So kinabit ko na rin, sinabit ko na rin yung TV. So safe naman siya, hindi siya malalaglag kasi may lock pa rin siya na 4mm yata yung bolt sa ilalim na nilagay ko. So ayan guys, nakit ko na siya sa taas at okay na siya guys. Hanggang dito na lang guys, hanggang sa susunod na unbox natin.